Habang humahanap ako ng clan na masasalihan sa clan notice ay nakita ko itong clan ng Shadow Reaper PH. Sabi nila dito kailangan daw nila ng active and competitive member para sa Classic War. Sakto, naghahanap din ako ng clan na masasalihan para sa Classic War. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Pumasok kaagad ako sa clan nila. Then pagkapasok ko ay sinilip ko kaagad yung war nila. Kasi baka mamaya meron pala silang Classic War ngayon tapos matagal pang matapos. Di matagal pa akong mag-aantay pag ganun. Pero buti na lang, malapit nang matapos yung war nila. 5 hours na lang. Kaya ibig sabihin makakasali kaagad ako sa susunod na Classic War nila. Kaya dito nag-chat kaagad ako at nagsabi na baka pwede akong sumali next war. Tapos guys eto, nakilala kaagad ako ng isang member dito. Kaya shoutout dyan kay God of Gamblers. Ibig sabihin, nanonood ka sa akin kaya nakilala mo kagad ako. Bali, 4 na account nga lang pala guys yung naisali ko dito. Tag-iisa mula TH14 hanggang TH17. Na full din kasi yung clan nila kaya hindi ko na naipasok yung TH12 at TH13 ko. Pero sige, di bale, okay lang yan. Makikiwar lang naman tayo dito So fast forward tayo guys, dito nga ay naisali nila ako sa Classic War. Bali halos 4 hours na nga lang guys bago matapos yung laban namin. Tapos kung mapapansin natin dito ay medyo madami pa yung natitirang base sa kalaban. Yung ibang base kasi yan guys na i-flag ko. Kaya maraming salamat din sa mga members ng Shadow Reaper PH. Kasi talagang hindi nila inattack yung mga na-i-flag ko. Bali as of now nga pala guys ay meron ng 14 win streak etong clan na napasukan ko. Habang itong kalaban naman namin ay merong 5 win streak. Kaya sabi ko magandang laban to. Parehas may win streak ang magkalaban. Kaya kung sino ang matatalo dito ay siya ang mapuputulan ng win streak. Bali kung makikita nga natin dito guys medyo madami pa yung natitirang base sa amin. Hindi pa kasi uma-attack yung mga kalaban Out of 80 attacks, 23 pa lang ang nagagamit nila. Hindi ko naman masasabing hindi sila active kasi meron nga silang 5 win streak So siguro nagpapauna lang sila tapos baka pag malapit ng matapos tsaka sila babanat. So baka ganun ang diskarte nila. Pero bahala sila dyan. Basta tayo, babanat tayo ng babanat dito. Sumilip nga rin ako dito sa chatbox guys at halos wala rin naka-online sa mga kasamahan ko. Pero nung time na to kasi guys medyo gabi na rin. Kaya kailangan ko na rin bumanat kahit walang naka-online. So ang purpose na lang natin dito ay kailangan natin matulungan yung mga kasamahan natin para maka-perfect sa war. Kaya tara guys, wag na nating patagalin. Unang banat, TH14 versus TH15. Gagamit tayo dito ng Fireball with Ice Golems. So dito unahin ko lang yung Warden Walk. Warden Walk muna tayo dito. Tapos magpe-Flame Flinger tayo. Kailangan kong tanggalin to. Then baka may mga traps dito. Okay, wala. Flame Flinger. So si Flame Flinger yung sisira sa Town Hall. Tapos uy, may mga Teslang lumabas. Teka. Bali yung Fireball nga pala guys, papatamain natin dito sa X-Bow para matanggal yung Monolith, yung isa pang X-Bow. So kung ano man yung iba pang matatanggal, bonus na lang yun. Sige, antayin ko lang na matanggal yung Mortar. Ito pwede na nga to Wait lang. Or siguro kaya, doon ko na siguro patamain yung Fireball sa mismong Monolith para madamay na rin yung isang multi-IT. Sige. Doon na lang siguro, doon na lang. Para mas malaki yung makukuhang value ng Warden. Para mas sulit yung Fireball. Kaya ba Warden? Sige, rage ko na para medyo mapabilis din siya ng konti. Okay, so ngayon mag-i-inv na tayo. Inv, Fireball, Earthquake. Okay, so doon pa lang malaki na kagad yung nakuha ni Warden. Kailangan ko yatang i-rage kasi may enemy queen. Kailangan ko na rin tanggalin to. Tapos, Earthquake sa Town Hall para matarget ng Flame Flinger yung Town Hall. So, yung Warden, kailangan niyang dumiretso dito sa baba. Siguro kailangan ko nang ilapag dito yung queen. Ay wait, umangat si Warden guys, umangat. Sige, ilalayo ko yung lapag sa queen. Ice Golem, queen, king, wall break. So 1 minute and 20 guys medyo nauubos yung oras natin. Lagyan ako dito ng archer panglinis. Sige, Ice Golem pa. Damihan na natin yung Ice Golem dito. Okay, Town Hall. Nice. Sira kagad yung Town Hall sa Flame Flinger pa lang. King ability para ma-open yung gitna. So lagay ako dito ng Ice Golem, RC. Wala akong Headhunter na nadala dito So mamanu-manuhin ni RC yung enemy king. Seconds na lang guys yung oras. Bilis. Ice Golem pa tayo dito guys. Ice Golem pa dito. 44 seconds. I-poison ko yung bantay.
Pwede kong i-rage na siguro yung RC para medyo mapabilis. Ito, balloon dito, free hit. So, Ice Golem. Siguro yung RC and Queen ability gamitin ko na guys para medyo mapabilis ng konti. Sige, yung freeze tsaka yung envy tingin ko hindi na to magagamit. 23 seconds. Ayan, sige Ice Golem. Mag-clean up ka Ice Golem. 17 seconds, naku yung oras. Ayun, buti na lang may super minions na naligaw dito. So, 11 seconds, wala na guys. 3 star na to, may natira pa tayong spells. So, unang banat, using Fireball Ice Golems. Naka 3 star kagad tayo. So, dito naman tayo guys, sa Town Hall 15. Bali dito nga pala, Fireball ang gagamitin natin. Pero yung main troops, Super Barbarians. Kasi kung makikita nyo tong base ng kalaban guys, mapapansin nyo, tingnan nyo. Yung mga defense niya nasa labas. Kaya imbes na rocket balloons yung ipares ko sa Fireball, Super Barbarians na lang para pabor sa base ng kalaban dahil nasa labas yung mga defense. So tara, pangalawang banat natin, gamitan natin to ng Super Barbarians. So uunahan ko dito ng Warden Walk. Tapos magpe-flame flinger tayo dito. Baka may Tesla dito ha. Okay, all goods. So yung Fireball, papatamain natin sa Poison Tower. Para sa Fireball pa lang, wala na kagad yung bantay. So, idadamay natin yung CC sa Fireball. Kaya dito, hindi na ako nagdala ng Poison Spell. Kasi yun nga, sa Fireball pa lang, sisirain kaagad natin yung CC. Sige, yadunter ko tong Enemy King. Tanggalin ko na to gamit Barbarian. Tsaka yung kabila, tanggalin ko na rin to gamit Barbarian. So, kailangan natin i-distract mamaya itong Mortar. Teka, nauna yata. Sige, tanggalin natin. Lagay tayo ng mga pang-distract dito. Para hindi kaagad matarget yung Flame Flinger ng Mortar. Kaso, teka lang, na-late ata. Kailangan kong mag-freeze. So, balik tayo kay Warden. Baka mamaya makalimutan ko si Warden. Siguro kailangan kong mag-rage para medyo mapabilis yung Warden. Lagay tayo ng Cocoon, pang check traps. Inuna pa ni Warden yung Eagle. Sige, pwede na ako mag-envy dito. Envy. Double Quake, Fireball, tanggal yung CC. Nice! Sakto. So, doon pa lang, ang laki kaagad ng natanggal. Tanggal ang CC, tanggal ang Eagle, tanggal yung dalawang IT, tanggal yung dalawang X-Bow. So, ang laking value. Sige, ilagay ko na dito yung Queen. Okay, Flame Flinger natin. All goods na all goods pa rin doon. Nakaka-free hit. So, tanggalin ko to. Tapos, lagay ako ng Ice Golem. BK. Kailangan yung BK at Queen, kailangan silang pumasok doon sa Scattershot kasi sila yung tatanggal sa Town Hall. Tapos, ito namang si Warden, kailangan niyang dumiretso mamaya sa Monolith. So, kailangan makadiretso sa Monolith yung Warden. Lagay nga ako ng Valkyrie dito, baka mamaya may mga traps. I-freeze ko muna tong Enemy Queen. Lagay ako dito ng Skeleton Spell pang distract sa Monolith. Kaso nakita ni Warden yung Archer Queen, sumama tuloy. Sige, okay lang yan. BK ability, wait lang ha. Siguro mag-wall break muna tayo doon. Sige, pagsabay-sabayin ko na yung mga wall break. Lagay pa ako ng Skeleton Skull dito guys, pang distract. Wall break, isa pang wall break. Yun, saktong-sakto yung wall break. BK, lipat ka na. Ayun, sakto pa yung isang wall break. Grabe, ang tatalino ng mga wall breaker. Tanggalin na natin to, yung oras guys ha. Barbarian, King ability. Yan yung sinasabi ko guys, oh. Pabor na pabor sa Super Barbarians kasi nga nasa labas yung mga defense. So hindi na nahirapan pagtatanggal ng mga defense kasi nasa labas lang. RC, gamitin ko na ability. I-rage natin yung RC. Siguro yung Skeleton Spell, gamitin ko na lang. Ay wala na kahit hindi na to gamitin. So ayun no, ang dami pa nung natira nating Super Barbarians. Queen ability gamitin na rin natin. So yun, pangalawang banat sa TH15 using Fireball with Super Barbarians. Grabe, sobrang lakas. Kasi pabor na pabor sa base. So bago natin ipagpatuloy yung mga atake guys, ay meron nga pala akong creator code. Pwede nyo po akong isupport gamit ang aking creator code na June kung meron kayong mga bibilin sa shop. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So next banat natin guys ay dito naman sa account ko na Town Hall 16. Bali hanggang ngayon nga guys ay wala pa rin naka-online dito sa amin. Siguro mga tulog na sila. Pero di bali okay lang yan. Basta susubukan lang natin kung kaya natin silang tulungan para maka-perfect sa war. So number 9, gamit tayo dito ng Root Riders and Valkyries. So unahan ko dito ng RC charge. Wait lang, saan ba mas maganda? Siguro dito na ako mag-RC charge. Dito sa kabila. Sige, dito tayo sa kabila guys.
Envy. Bali, isang overgrowth lang pala yung nadala ko dito. Sige, okay lang yan. Lag launcher ang gagamitin nating machine. Envy ulit. So, tatanggalin lang natin dito guys kahit yung isang rage tower lang. Tapos bonus na lang kung may matatanggal pang iba. So, kaya pa ba yung scatter shot? Sige, try natin. Ay, hindi na. Hindi nakakayanin yung scatter shot guys. Sige nga. Kaya ba? Ay, kaya pa. Nakaya pa nga yung scatter shot. Grabe, laki ng value. Sa RC charge pa lang. So, lagay tayo dito ng skeleton spell pang distract. Archer Queen, dagdag damage sa monolith. Then, lag launcher para sirain yung monolith. Si King, ilalagay ko na dito. Then, pwede na ako mag-start dito ng Root Riders and Valkyries. Root Rider, Warden. Okay, sama-sama na yan. Apprentice Warden. Yung RC. Teka lang, yung BK kasi bumalik eh. So, hindi ko pati mailapag yung mga Valkyries. Sige, pwede na to. Pasok na siguro dito yung mga Valkyries. Warden ability. Sige, pwede na rin yan. Gamitin na rin natin. So, yung Town Hall, kaya ba? Nung laman ng lag launcher? Kaya yan. Kasi Yeti yung laman eh. So, yung Yeti Mites, ayun. Yung Yeti Mites yung tumanggal doon sa Town Hall. So, ngayon, i-overgrowth ko muna tong First Peter na nakaharap doon sa mga troops natin. Si BK, tinutukan ata ng single IT. Sige, freeze ko nga muna para hindi madedo si King. So, may mga kalat pang naiiwan dito eh. Ay, may nanonood na guys ah. Mga kasama ko ba to o mga kalaban? Kasi walang naka-online sa amin kanina. So, hindi ko sure kung kalaban ba to or yung mga kasama ko. Sige, RC gamitin. Ay, naka-rocket spear nga pala to. Sige, gamitin na natin ability. Yung mga super barbs, gamitin na rin natin pang clean up. BK ability, gamitin na rin natin. So, wala na. 3-star na to. Siyempre, Root Riders Valkyrie ba naman? Sobrang lakas ng Root Riders Valkyrie. So, pang-apat. Ay, pang-apat ba? Pangatlo. So, pangatlong banat pa lang natin to. So, TH16 using Root Riders and Valkyries, naka 3-star ulit tayo ngayon. So, sino yung nanonood? May dalawang nanonood. Ayun, 3 na pala kaming naka-online. So, siguro mga kasama ko yung nanonood. So, lipat tayo dito ng TH17. Babanatan na natin yung number 1. Kasi, nalinis na ng mga kasama ko yung taas. So, yung number 1 na lang talaga yung naiiwan. So, medyo madami pa yung naiiwang base ng kalaban, pero mga nasa baba na lang. Sige, banatan na natin yung number 1. Banatan ko na number 1 guys. So, may naka-online na eh. Magsabi muna tayo. Pero na-flag ko na naman yung number 1 kasi parang naitira din ata nila sa akin yan kasi ayun, hindi nila binabanatan. So, ayun, mga kasama ko ngayon nanonood. Ayun na, 4 na sila. So, last attack. Pero kung sakali man na hindi pa malilinis ng mga kasama ko yung ibang base, baka maka-attack pa tayo ng iba. So, tara, banatan na natin tong number 1. Gamit tayo ng Fireball with Rocket Balloons. So, dito, uunahan ko muna siya ng Warden Walk. Bali, yung Fireball, papatamain ko na sa CC. Idadamay ko na yung CC. Tanggalin ko na to. Kaso, makakalabas yata yung CC pag nahook yung Rocket Loon. Ah, Furnace. Naku, yari. Wala akong CC. Napalabas nga. Wala akong poison. Kailangan ko yatang mag-rage kay Warden. Or mag-fireball na ako para madamay na rin yung... Sige, mag-fireball na tayo guys para patay kaagad yung bantay. Double quake. Yun, patay kaagad yung bantay. So, tanggalin ko na to. Saan kaya pupunta si Warden? Ay, wait lang. Nakatalon ba yung Furnace? Ay, naku, nakatalon yata yung Furnace. Ah, hindi. Akala ko nakatalon yung Furnace doon sa mga healer eh. Kasi kung nakatalon yung Furnace sa mga healer, yari kaagad yung mga healers natin doon. Bali, magpe-flame flinger nga pala ako dito. Ay! Wait. Ah, yari yung flame flinger guys. Tago ko lang yung Warden, i-rage ko lang. Andun yung mga Tesla sa pinaglapagan ng flame flinger. Naku, mawawala ng kwenta yung flame flinger ata. Halos wala atang nakuwang value yung flame flinger dito. Hindi ako nakapag-check traps. Sige, okay lang yan. Ilagay ko na muna dito yung Queen. Walang makukuhang value si flame flinger doon. Yun lang siguro yung matatanggal niya, yung Ricochet Cannon. Kaso parang hindi pa ata kakayanin. Kasi ang daming builder doon, nire-repair yung Ricochet Cannon. Teka, i-freeze ko muna to. BK, ilapag ko na dito. Ice Golem to support.
Kaya ba? Kaya ba? So ayun, matatanggal naman yung ricochet cannon. So yun lang yung naitulong nung flame flinger. Dahil doon sa mga Tesla. Sige, tanggalin ko na siguro tong monolith. Queen ability gamitin ko na. Okay, so kailangan kong mag wall breaker mamaya. Yung town hall nga pala guys, gitnang gitna. Pero di bali okay lang naman yan. Kumbaga ipanguhuli ko na lang yung town hall. So lagyan ako dito ng wall break. Para sa dadaanan ng king and queen. Siguro mag-RC na ako dito. RC ability, naka-rocket spear to. Sige, i-rage ko na to. I-freeze ko lang muna to para hindi mamatay yung fox. So ipa-activate natin yung poison tower dito ng maaga. King ability, gamitin na rin natin. Rocket loon, headhunter. Sige, headhunter. Ay, di, wala na akong headhunter para sa enemy king. Pero di bale okay lang yan kasi si Warden, siya na lang yung bahala sa town hall. So ilagay na natin to. Yung rocket balloon, ilapag na rin natin. Yung baboy. 20 seconds. So, maiiwan yung town hall. Wag lang magwa-wall break yung queen. Baka mamaya sumama pa yung archer queen dito sa dalawang hero. Sige, Warden, unahin mo na yung town hall. Wag ka nang mag-change target, Warden. Ayun na nga yun sinasabi ko. Nag-change target si Warden. Nagpunta sa wall. Buti na lang may balloons. Grabe, muntik pa tayong mag 1 star guys. Nag-change target si Warden. So yun nga guys, grabe, muntik pa akong mag 1 star doon sa number 1 ng kalaban. Gawa naman kasi ni Grand Warden Binabanata na nga yung town hall, nag-change target pa. Nakita niya kasi yung Archer Queen tsaka yung BK na nagwo-walling. Kaya ayun, nakisali rin siya sa pagwo-walling. Pero yun nga, buti na lang talaga at may natira pang balloons. Kaya yung balon na mismo yung bumasag sa town hall. Pero grabe, talagang pinakaba pa tayo doon sa last banat natin. Bale dito nga guys, nagchat pa yung isang co-lead. Sabi niya dito, baka daw pwedeng ako na lang yung bumanat sa mga natitirang base ng kalaban para maka-perfect na kami. Kaya dito, binanatan ko na nga tong base na to gamit Blizzard Lavalon sa Stage 14. At na 3-star ko naman. Binanatan ko na rin tong base na to gamit Fireball Super Barbarians at na 3-star ko din. Kaya pagkatapos niyan guys ay eto, na perfect na nga namin yung kalaban. Kaya depende na lang sa kalaban kung makakatabla sila sa amin. So fast forward tayo guys. Dito sinilip ko ulit yung laban namin. Last 8 minutes na lang pero grabe, ang dami pang attack ng kalaban. Napakadami pang base namin ang hindi nila binabanatan. Tapos napansin ko lang dito, na 3-star nila yung number 2 pababa namin sa mga TH17. Pero yung number 1, yung base ko hindi nila na 3-star. Kaya sinilip ko nga rito yung mga natitirang attack nila at ayun nga guys, naubos pala yung mga attack ng taas nila nang hindi na 3-star yung base ko, yung number 1. Tapos grabe guys, 6 ang bumanat sa base ko. Wala man lang naka 3-star sa kalaban. Kaya siguro sila tinamad ng umatak at hindi na ginamit yung ibang mga attack sa baba. Pero syempre, para sigurado tayo, sinilip ko yung warlag nila. Kasi meron nga silang 5 win streak Imposible namang hindi sila active. Tapos ayan guys, makikita natin sa warlag nila na matataas yung destruction nila. Madalas pa nga silang maka-perfect. Tapos ang napansin ko lang dito, yung mga talo nila, ang bababa ng score nila. So iilan lang yung talo dito sa warlag nila pero mapapansin natin na sobrang bababa ng mga distraction nila kapag natatalo sila. Siguro ang style nitong kalaban, kapag hindi nila na perfect yung taas, hindi na rin sila babanat sa baba. So kumbaga parang tinatamad na sila or parang sumusuko kaagad kapag hindi na perfect yung taas. Kaya ayun, ganun nga yung nangyari. Hindi na sila nagsi-attack. Kaya natapos nga yung laban namin sa score na 120 to 92 at naputol nga namin ang 5 win streak ng kalaban.